Dahil ano? Pinapa-proceed na po yung payment, pinapabayad na po. Paano na yung inyong pag-aalinlangan? Paano na yung Opo. reservation ninyo? Hindi nyo ba ipipilit ito? Apo, that is why Mananagot po kami, Mayor. inattach namin yun para proof na Para kunwari wala kayong kasalanan, may kasalanan din kayo dito. Ito yung sinasabi namin, nagawa-gawa nyo lang ito, pinalilitaw ninyo na para kayo makalibre kayong tatlo. Akala mo mitigating? Hindi mitigating to. Lalong na-aggravate ang problema. Dapat hindi na kayo gumawa nito eh. Ito yung puro kunwari yan dito. Ito, nandito ang representative ng ombudsman. Malinaw ito na nangyayari sa San Simon. Pagkatapos sasabihin natin, serbisyong tutu para kayong balen. Naniniwala ba kayong tatlo dun sa slogan na yon? Alin na mas papaniwalaan? Serbisyong tutu o serbisyong etutu? Can I tell the story of my experience from local chief executive? Dati po kasi, yung dating mayor, dinimanda niya po ako sa civil service. Nag-one-on-one po kami. Pero nanalo ka sa civil service, di ba? Yes po, Your Honor. Oh, nanalo ka sapagkat tama ka naman eh. Wala kang po problemahin kapag kang ginagawa mo tama. Kahit saan sila dumaan, palagi kang mananalo. Sapagkat tama ang ginagawa mo. Pero dito, hindi na tama yung ginawa mo. Hindi ka dapat pumirma. Kasi sabi mo, dahil sinabi, gagawin mo na eh. Opo, inuutusan na po kaming gawin dahil Kahit na mali. kaya Yung ba pagkaintindi mo, gagawin mo yung pinag-uutos sa'yo kahit mali. Hindi. Hindi mo gagawin. Alam mo na mali, dahil kulang yung documents, ginawa pa rin ninyo yung pinagagawa na mali. Opo. Tama? Opo. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa restaurant? Si Mayor Punsalan po. Mayor Punsalan. So, iniutos sa inyo na gawin ninyo yung mga vouchers, magiging cheque, at dalhin sa restaurant. Opo. Utos lahat po ni Mayor Punsalan. Morning po, Your Honor, Mr. Chair. I'm Attorney Leo Mingito from Legal Services of DILG. With regard po sa... Sandali po. Have you taken your oath, attorney? Not yet, Your Honor. Please, Comsec, please administer the oath. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth for this committee. So help you God. Thank you, Comsec. Please proceed, attorney. Thank you, Mr. Chair. Yes po. Sir, with regard po dun sa Bamban po, nag-create po kasi po ng task force doon. So yung task force po yung binigyan po ng duty para po mag-investigate and para po mag-file po ng case sa ombudsman kapag po nakapag-build up po ng case. So with regard po sa San Simon, sir, as of now po, as far as I know din po. Teka muna, attorney. Ano ba yung threshold? Kasi nag-create pa lang kayo ng task force. Pero nakapag-initiate na kayo, nakapag-file na kayo agad ng case sa ombudsman. You will realize that this committee has been conducting meetings. Pangilan na ito, Mr. Chair? Pang-anim na ito. And the committee meetings speak volumes of documents proving the irregularity, massive irregularity in all respects. I agree po. Pero sir. wala. Ang bilis-bilis kay Alice Go. Yes, sir. I'm saying, hindi ko po kilala yun. Ano yung threshold? Meron po bang selective dito na if I say speaks volume, totoo ito. I agree po. Bakit wala man lang? I will direct you to siguro ganito na lang. In Section 16 ng Local Government Code, the grounds for disciplinary actions, an elective local official may be disciplined, suspended, or removed from office on any of the following grounds. Di ba? Nandito. Dishonesty, abuse of authority, misconduct in office, gross negligence, dereliction of duty. Kung ito hinahanap mo, nandito lahat.
Kaya lang, nakalagay din naman kasi rito, such other grounds as may be provided in this code and other laws. An elective local official may be removed from office on the grounds enumerated above by order of the court. So paano tayo magkakaroon ng order of the proper court kung hindi naman kayo mag-i-initiate ng case para po sa ganon magkaroon ng visa yung Section 60? Your Honor, if I may po, with regard po sa department po kasi, we act according po dun sa AO 23-1992, if I'm not mistaken po, Your Honor. Sabi po dun is investigative lang po talaga ang DILG. We have no power po to initiate the a complaint po dun sa OP. So, if may magko-complaint po, kami naman po, sumusunod lang po kami dun sa sinasabi ko pong AO. Sinasabi ba ng Section 60 that DILG is not a party to file a complaint? Sinasabi ba? Maghihintay pa kayo na kung sino yung magpapile? Wala naman po, sir. Pero, yun nga po. Section 60 is very silent. Yes, correct po, sir. On whether or not you will file a case. Kung magpapile kayo, wala naman sinasabing violation dito kung kayo magpapile. Pero ang sinasabi namin, despite the fact this is already the 6th hearing of this committee and obtained several documents already documenting irregularities and violations of existing laws, rules, and regulations. Ito na lang pinag-uusapan natin kay Mr. Santos. I agree, sir. They bypass civil service laws and regulations. Can you imagine he will appear in a barangay council, in a panlalawigan, by the mere letter of the mayor, but the mayor will later turn back against him. No, kaya sila na-contempt eh. Kayo po nakikita nyo, naririnig nyo lahat ito ngayon, pero walang kumikibo. Sinabi ba rito na hindi kayo pwedeng mag-initiate ng case against hearing officials? Wala po, sir. Wala po, di ba? Correct, sir. Kasi sinasabi ko po, ano ang threshold? Bakit si Alice Go, nag-file ka pa? Nag-create ka pa lang ng task force kami. Pang-anim na hearing na po ito. Ganito po eh. Kaya po kami, inimbita namin kayo, with all due respect, as well as the presence of the representative from Ombudsman. I-open po natin yung ano. Kasi po rito sa attorney, from the Ombudsman, dito po kasi sa inyong charter, Section 25, Republic Act 6770, penalties, paragraph 1, is not applicable kasi presidential decree ito. In paragraph 2, sabi po niya, in other administrative proceedings, the penalty ranging from suspension without pay for 1 year to dismissal. Ito po, no? From suspension without pay for 1 year to dismissal with forfeiture of benefits or fine ranging from 5,000 pesos to twice the amount malversed illegally taken of blah, blah, blah. Taking into consideration circumstances that mitigate or aggravate the liability of the officer or employee found guilty of the complaint or charges. Can you please enlighten the committee to attorney? Before Attorney Rofanano will answer the query of Congressman Alcoleta, let me acknowledge the presence of Congressman Busita, representing One Rider Party List. Thank you for coming, sir. Please proceed, Attorney. Thank you, Mr. Chair. It means, Your Honor, that the Ombudsman is the administrative disciplinary authority over public officials and may impose the appropriate penalty as stated in those ranges as authorized by law in accordance with the evidence and the facts of the case, Your Honor. And it says to dismissal. You can dismiss. Sabi niya, taking into consideration circumstances that mitigate or aggravate the liability of the officer. Ito pong mga nakalap naming ebidensya of irregularity and violations left and right. Don't they constitute aggravating circumstances to merit dismissal of the erring official sub sanctimony? Your Honor, without
prejudging the case and without preempting the appropriate office who will make the eventual resolution of the case, Your Honor, which is the Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. It suffices to state that a case may be refiled if there are additional evidence, especially the one that surfaced during this series of hearings that would justify the refiling of the complaint and the revival of the proceedings of the complaint against the subject, Your Honor. It could be that I'm not familiar with the earlier case, not privy, Your Honor, but it could be that the earlier complaint filed by the complainant was found to be insufficient to find the probable cause at that time. But with the surfacing of the new pieces of evidence, it could be that it could justify the refiling of the complaint, since a resolution or decision of the Ombudsman in preliminary investigation cases does not have the effect of a double jeopardy. So it may be refiled with the pieces of evidence now discovered and unearthed, Your Honor. Thank you for the answer, Mr. Chair. I'm not only referring, of course, to the earlier joint resolution that we tackled earlier, but I am hoping that the officer of the DILG will be serious enough to file the appropriate complaints based on the evidence we have gathered so far after 6 hearings of this committee, so that paragraph 2 of section 5 of the Ombudsman Charter will apply. Sayang naman ito. Mr. Chair, if I may add po, dun po sa nabanggit ko po na AO number 23 series of 1992, under dun po sa Rule 3 section 1, actually you are correct po, sir, that the OP through the DILG may initiate po the proper complaint. So in connection with this, I will relay po dun po sa proper officials to initiate po the proper complaint po sa mga erring officials po ng San Simon, sir. So the committee expects the commitment taken by the representative from the DILG, Mr. Chair. DILG. Yes, sir. Especially, I would like to manifest also in relation to the aggravating circumstances that we made mention. The mayor of San Simon has been preventively suspended several times. Iba preventive pagkatapos yung final verdict 6 months. I think dalawa na po yung suspension niya for 6 months. And yesterday, another preventive suspension was meted out by the Sangguniang Panlalawigan. What are we waiting for? Gusto po niyo umabot ng limang suspension? This is duly noted for Your Honor. Doon po sa unang suspension niya, it involved the anomalous purchase of lands in connection with the expansion of the Municipal Hall of San Simon, Pampanga. The Ombudsman appreciated the report, although medyo nabawasan lang ng konti yung it was simple negligence yata imbes na grave whatever. Grave abuse, parang simple lang ang na-appreciate ng Ombudsman. We do not contest that because just the same, the Ombudsman meted out a 6-month suspension sa mayor. Pero we would like to take advantage of the presence of the Ombudsman. Despite the absence of a valid contract as basis for the payment, the municipality of San Simon, represented by Mayor Punsalan, disbursed the amount of 35 million to one Gian Jebilin on February 14, 2020, and another 10,007,200 pesos on the same date
under a separate voucher for a total of 45,007,200 pesos. During the hearing, the officials of San Simon admitted that the expansion plan of the municipal hall was not included in the approved comprehensive plan of the LGU. They also admitted that it was not in the comprehensive land use plan or CLUP. The last subject matter of the anomalous sale are subject of a petition dated November 11, 2005 in the RTC of Macabebe, Pampanga, docketed as SP Special Proceedings number 05-0534M. G&J Bilim does not appear as one of the heirs of Artemio Reyes Sr., the registered owner of the subject lots in the latter's last will and testament. The probate court appointed Engineer Artemio Reyes Jr. and Grace Marie Reyes Gonzalez as joint administrator of the estate of decedent Reyes. The COA already issued a notice of disallowance of this anomalous transaction. Mamaya po itatanong natin sa COA, what happened with the appeal of Mayor Punsalan to your notice of disallowance? Prior to signing of the vouchers relative to the purchase of the lot, subject matter of resolution number 20-06, the municipal budget officer, municipal accountant, and the municipal treasurer notified Mayor Punsalan in their letter dated February 13, 2020 of the reservation pursuant to Section 106 of Presidential 1445. Meron po bang, nandiyan po ba si Municipal Budget Officer Jacqueline Alparo? Present po, Your Honor. Do you confirm this February 13, 2020 letter addressed to the mayor of Yes. San Simon? Yes, Your Honor. Sabi nyo rito, prior to the signing of the voucher, we are notifying you on our reservation as per Section 106 of Presidential Decree 1445. This presidential decree is the State Audit Code of the Philippines, isn't it? Yes, Your Honor. What were your reservations, madam? That we have not given enough time to review the documents and the transaction, Your Honor, and we did not exercise. Due to that, we did not exercise our due diligence, Your Honor, based on our mandate. What else? You know. Nandito lahat sa sulat mo eh. We also raised questions on the necessity or economy of this transaction since the basic documentary requirements under COA 2012-003 are missing, such as the independent appraisal report indicating the valuation of the land. Correct? Yes, Your Honor. Notwithstanding all these reservations, formally coursed through the mayor, kasama mo dito yung municipal accountant and the municipal treasurer. Am I correct? Yes, Your Honor. Nandyan ba sila ngayon? Yes, Your Honor. So, kayo po, kayong tatlo, alam po niyo itong sulat na ito. But Yes. despite this reservation, bakit po kayo pumirma doon sa voucher? Kasi kung hindi kayo pumirma sa voucher, hindi po mababayaran si Lian Jebilim. Tama? Yes po, Your Honor. So please answer the question. Notwithstanding the valid reservations coursed through the mayor, pumirma rin kayo sa voucher. Sino po ba yung gumawa ng voucher? Sino yung nag-print? Your Honor, sa budget office po, nanggagaling po yung obligation request certifying the availability of funds. The voucher, Your Honor, is from the accountant. Sino gumagawa? Your Honor, sa sa practice po ng LGU, nagpiprint po ng
voucher and obligation request from the system is from the budget office, Your Honor. Is a good practice? Is it a good practice? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. Hindi pala good practice. Bakit sinusunod nyo? Ang tanong ko, teka, sagutin mo. Despite all the reservations you coursed through the mayor of San Simon, bakit pumirma kayo dun sa obligation request? Ba't kayo pumirma sa disbursement voucher? Iisa-isain ko ito, pumirma kayo. Why? Saan kayo pumirma? Sa munisipyo o somewhere else? Somebody told me. Bigyan kita ng pagkakataon, magsalita ng totoo. Saan kayo pumirma? Sa restaurant, Your Honor. Sa restaurant sila nagpirmahan ng voucher. Why? Pinapunta po kami doon, Your Honor. Nino? Sabihin mo na. Is the restaurant a place of business, of transacting the business of the municipality? No, Your Honor. Mr. Chair, I will yung kontrata, yung deed of sale between, ito, maliwanag Mr. Chair, na-prove na natin, the deed of sale is irregular. I will prove to you later why the contract is irregular because Ian J.B. Lim is not supposed to be the one na gumawa ng SPA kasi maliwanag na ang daming po-point out ko sa iyo mamaya. But the date of the deed of sale, anong date? Check your record. As far as I know, Your Honor, it's February 13. Sigurado ka? Your Honor, i-verify ko lang po dun sa... Pero hindi po ako sigurado kung 13 or 14 po. Sige, verify mo na. Bigyan kita ng ilang segundo. Just to remind Congressman Marcoleta and the members of this committee, that includes the resource speakers invited into this hearing, that we will suspend the hearing at 12:30 because we have another hearing sa isang committee pa po. Most of the members of this committee also will join the hearing on the other committee. So, anong date? Madam, nakita mo na po? Dito sa... Pwede ba natin siyang ma-invite dito para ipakita ko? Can you come over and para makita mo lang? Please approach Congressman Dante and please turn off the microphone, please. Thank you. Nakita mo? Somebody did something about the date. Pero pakikita ko sa iyo, ayan ang tunay. February 14 talaga, ayan. No? Pero nilagyan lang ng 3. Ayan, nakita mo ha. Para walang nilagyan ng 3 pero ito yung original, no? Ayan, 40, no? Maliwanag naman, di ba? Oh. Do you agree? Ito, 40, no? Oh. Pero dito, minanipulate, nilagyan na 3. This is very material. Sige, balik ka na doon. So, Mr. Chair, we were able to prove that the original is February 14, not 13. Ginanon lang talaga. Dinaya lang talaga. Wala akong kinalaman doon, pare. The date, Mr. Chair, of the deed of sale is February 14, 2020. And yet, an obligation request in the amount of 35 million was prepared on February 12, 2 days before that. So wala pang deed of sale. Nakagawa na sila ng obligation request in the amount of 35 million. Ayan. And the disbursement voucher for the same amount of 35 million was prepared on February 12, 2020. Again, 2 days before
the signing of the contract. Ayan, malinaw po yan. Doon naman po sa 3 million, ayun, February 13, one day before the signing of the contract, 10 million po yun, obligation request. Another obligation request amounting to 7 million, February 13, 2020, one day before the contract. Obligation request for 7,200. Again, February 13, 2020. Mr. Chair, lahat po ng ito pinrepair po ng Finance Department ng San Simon, composing of the auditor, the municipal treasurer, and the municipal accountant, 2 days and 1 day before the signing of the contract. Yan po ang problema ninyo ngayon. Kaya po tinatanong ko sa inyo kung napansin pa rin ba ninyo, Madam Auditor, na dito sa deed of sale, dito sa whereas niya, whereas the seller and the other whereas the seller and the other illegitimate heirs of Artemio Reyes have executed an extrajudicial settlement of estate with special power of attorney duly notarized on May 21, 2019. Did you notice this? Your Honor, clarify ko lang po if it's for the auditor or the budget officer po. Kung alam niyo po, baka kayo rin. Okay po. Sa Manifest. page 2 po yun. Okay po. Actually po, the audit observation memorandum was, actually the documents that I have po was just turned over to me po. But nevertheless po, based on the documents, I manifest po that the date of sale was, on the records that we have, it's Feb 14, 2020. And, yes. De, gusto ko lang pansinin mo yung first whereas on page 2. Okay po. Ang nakalagay, extrajudicial settlement of estate with the special power of attorney duly notarized on May 21, 2019. Tama? Yes po. Did you happen to ask for a copy of that, Madam Auditor? Based po dun sa na-turnover po sa akin, I think there is po special power of attorney attached to what was turned over to me po. Hindi, ang sinasabi ko extrajudicial settlement. Tingnan mo mabuti yung title, ha. This is very significant. Extrajudicial settlement of estate with the special power of attorney. Kasi ang sinabit sa'yo is an extrajudicial partition of real estate with the special power of attorney. Magkaiba po ito eh. So dito pa lang mali na naman ito eh. Kaya hindi dapat nagkaroon ng SPA because ang sinasabi niya, there was an extrajudicial settlement of estate. Hindi po. Ang binigay sa inyo is extrajudicial partition. These are two different matters altogether. Yes po. These are falls apart. Pinalulusot nila talaga eh. Ito pa po. Madam Auditor, ang dami nyo kasing observation memo. Nakuha mo ba yung mapa ng mga binili? Ako meron akong Google Map. Ayan. Alam mo ba yung 32 lots na binili ng munisipyo kung paano ang pagkaka-scatter? Pwede ka bang pumunta rito, ma'am, para makita mo lang, ipakikita ko lang sa iyo kung gaano ang pagkakalat-kalat nito. Ang sabi nila, magkakatabi ng munisipyo eh. Para daw palakihin yung ng munisipyo. Ito po yung property identification map nung binili nila. Ito po yung munisipyo, itong blue. Ayan po yung binili na yung yellow. Ano pong kinalamanan nito?
Napakalayo po yata nitong mga ito. Wala kayo nito? Wala kayo nito? Wala ka rin itong Google? Paano tayo, yan ang sinasabi, mas mabilis pa pala ako mag-research kaysa sa inyo eh. Tingnan mo na yung, ayan ang munisipyo, bibilin mo ba ito? Ba't di na lang ito yung binili? Ito yung malalapit, ayan no? Tapos natapos na dapat dyan. Hindi pa ba naman kakasya yung 3 opisina mo rito, Mr. Bonus at Engineer Bonus? Kasi si Engineer Bonus, 3 yung opisina niya dito eh. Building official, notary public, at saka back. Tatawa-tawa ka pa eh. May establish ko ito, baka akala mo. Asa na yung auditor? Baka gusto mo litrato eh, para hindi ko muna ibibigay sa ito. Property ko pa ito eh. Kailangan bang bilhin ito? Ito. Hindi naman po relevant. Walang kareli-reli itong mga ito. Pero binili niya 32 lots. Kung okay na siya, gusto ko lang ipakita sa kanya na wala kasi si Gian Lim eh. Sa kanya ko itatanong ito, Mr. Chair eh. I will reserve my further questions kasi yung mga iba po wala, Mr. Chair. Lalo na si Gian Lim para kasi po meron siyang admission dito. Yung nakalagay po sa deed of sale, 8 lang ang pumirma. Dito sa nakuha kong impormasyon, lahat po pala ng heirs nung namatay, 19 lahat. Kaya sa lahat ng pahina nung deed of sale na yon, Mr. Chair, puro irregular po lahat ang pagkakagawa nun. Ang aking nalaman pong panalangin, sana po yung ombudsman i-reconsider po nila yung nagawa nilang dating kasi ang maring nung panahon na ibinigay po yung mga datos ay talagang maring kulang po, pero sa ngayon po na na-establish namin ang napakarami, including the others, kasi po 4 lahat ang subject matter ng pinag-uusapan dito. With the help of the DILG, if you'll be vigilant enough to undertake all the necessary steps to the direction of Section 60 of the Local Government Code of the Philippines. At saka po sa Ombudsman yung Section 25, nakalagay naman po doon ng removal subject to the aggravating circumstances that may be appreciated by the office. So yun lang po muna, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Marcoleta. Last to interpolate is Chairman Acop. Please proceed, Chairman Romy. Thank you, Mr. Chair. We're supposed to terminate 26 minutes from now. Mahirap talaga sumunod kay Kwan Honorable Marcoleta sa pagtatanong. Mr. Chair, sundan ko lang po yung tungkol kay Mr. Lim. Sino po yung nagbayad doon sa lupa ng mga Reyeses? Pwede po bang malaman? Miss Grace? Hindi. Sino po yung nagbayad? Sino po yung mga gumawa ng vouchers? Para bayaran yung lupa ng mga Reyeses. Municipal Accountant? Bakit tayo na nilang sumagot, Mr. Chair? Okay, identify lang po. Good morning po. Your Honor, ako pong nagbayad dahil... Please identify yourself. Ako po yung Municipal Treasurer ng San Simon. Have you taken Mr. your Raul oath? Manyak. Opo. Okay, please proceed. Ako po yung nagbayad ng lupa dahil po naka-certify po yung budget officer sa obligation, complete of documents sa Municipal Accountant, approve for payment po sa Municipal Mayor, kaya binayaran ko po. Mr. Treasurer,
Kailan po kayo nagbayad? Yung totoo, ha? Baka iniisip mo hindi ko alam na yung mga datos niyan. Pagka alam ko po, February, kundi po 13, 14 po. Ganun. Baka 14 po siguro. Yung pag-prepare nyo ng voucher, siguro February 12. Yung accountant at saka yung Opo. budget officer. Opo. February 12, hinanda niya ninyo. May voucher yung pong. Tapos, ano po yung date? Mahirap magsinungaling kung Ito po sa, kung malayo sa katotohanan. February Ang 12 isasagot. po. February 12, 12 yung pong pag-prepare. pag-prepare ninyo. Opo. Natapos yung preparation, nagbayad po kayo ng February 13. February 14 po dito po sa voucher. Ang pagbabayad ninyo, sinabi lang ni Honorable Marcoleta na fake yung mga kwan eh. Di ba? Hindi, yung pong pag-receive po ng ano po rito, based po sa receive payment. Pag-receive po ni Mr. Slim, February 14 po. Sige. Ano po yung basihan ninyo kung bakit nag-prepare kayo ng vouchers para bayaran yung lupa? Actually po sir, sa akin po, nakarating po yung voucher na po na dumating sa akin. Magche-check na lang po ako. Ang pinanggalingan ng voucher ay yung opisina po ng budget officer at saka yung accountant. Opo. Ngayon, matanong ko yung budget officer at saka yung accountant, bakit February 12, nag-aayos na kayo ng mga vouchers para bayaran? Ano ang basehan ninyo? Your Honor, February 12 po pinagawa na po sa amin. Sino po ang nagpagawa sa inyo? Ang local chief executive po, Your Honor. Sino po yung local chief executive? Si Mayor po, Mayor JP. Mayor? Mayor JP po, Your Honor. Hindi ko alam kung ano yung JP. Jose Paterno o ano? Mayor John Ponsalan. Ay, gusto kong manggaling sa bunganga po niya eh. Huwag niya pong bigyan ako ng initial. Di po ba? Kasi hindi naman ako taga inyo eh, na alam ko yung Mayor JP. Oh, kaya nga. Si Mayor ang nag-utos sa inyo na gawin ninyo na yung mga vouchers. Tama? Yes po, Your Honor. Yes. At ano ang dahilan? Bakit niya pinagawa? Walang dokumento na binigay sa inyo? Hindi ba dapat pag gumawa kayo ng vouchers, may dahilan at may basehan? Di po ba? O bakit hindi kayo sumasagot? Pag hindi kayo sasagot, baka i-cite in contempt ko po kayo. Sabihin mo yung totoo. Opo. Your Honor, ang pagkakatanda ko po naka-attach po yung mga titles. Hawak pong titles at saka po yung deed of sale. Deed of sale po, Your Honor. May deed of sale ka nakita? Siguruhin mo yung sagot mo, Iha. Kasi baka makulong ka rin. Di ba? May basihan kayo kung bakit nyo ginagawa yung voucher. Tama yung sabi mo. May mga titulo, pero sinabi mo, may deed of sale. Paano nagkaroon ng deed of sale? Yung date ng deed of sale is February 14. Meron po silang pinapakita, Your Honor. Draft nung pong deed of sale. Ano po yung pinapakita? Draft? Budget officer, ikaw din na nag-coach, ikaw na sumagot. Para hindi mahirapan si Madam. Opo, good afternoon po. Municipal accountant po. Nung pagkakatanda ko po, February 12, binigay yung mga titles na yung hawak na titles nung seller. Tapos parang may draft yata na deed of sale. Tapos nung February 12 ng hapon,
Ginawa ni budget officer yung voucher po dahil pinapagawa na po. Tas kinabukasan pinapagawa rin po yung additional na isa pang voucher. Tas papupuntahin kami doon sa restaurant dahil doon na lang daw po mag... Teka, huwag kang apurado. Darating tayo dyan. So, ginawa po ninyo yung vouchers based on sa titulo at saka draft deed of sale. Dahil pinapagawa Hindi, na. draft deed of sale. Tama po ba? Parang ganun po. Ayon sa kaalaman po ninyo, ito po ba ay naaayon sa protocol na pwede kayong gumawa ng vouchers? Basehan lang draft deed of sale? Actually, hindi po. Kaya nga po pumunta po kami doon dahil... Naaayon ba ito sa inyong kaalaman? Hindi sa po. protocol? Hindi. Hindi po. So, hindi tama. Opo. O bakit nyo ginawa? Pinapagawa na po sa amin yung voucher. Tas dalhin. Kung sasabihin ko ba, lumundag ka, lulundag ka. Hindi po. Kasi sabi mo, dahil sinabi, gagawin mo na Opo, inuutusan na po kaming gawin dahil... kahit na mali. Kaya, Yung ba pagkaintindi mo, gagawin mo yung pinag-uutos sa'yo kahit mali. kaya po Hindi nag-notify na, po. sagutin mo muna ako Dumidepensa ka Hindi po. agad Hindi, Hindi mo gagawin. hindi po. Pero dito sa bagay na ito, alam mo na mali, ginawa mo. Alam namin na kulang pa po yung mga documents. Kaya nga, hindi mo ako sinasagot Opo. iho Umiiwas ka rin Opo. Alam mo na mali, dahil kulang yung documents, ginawa pa rin ninyo yung pinagagawa na mali. Opo. Tama? Opo. Oo. Kasi, ngayon, sinabi mo kanina, pagkatapos ng mga vouchers, pinapunta kayo sa isang restaurant. Tama? Pinagawa rin po yung check pinadala na rin po doon. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa restaurant? Si Mayor Punsalan po. Mayor Punsalan. So, iniutos sa inyo na gawin ninyo yung mga vouchers, magiging cheque at dalhin sa restaurant. Opo. Utos lahat po ni Mayor Punsalan. Opo. At doon sa restaurant, ano po ang nangyari? Nandun si di ba? Nandun po si wait lang. Parang pinapirma na sa amin Anong pinirmahan mo? yung voucher, pero bago yon nag-discuss muna kami na sabi namin kulang pa yung Mga dokumento. Opo. Nabasa ko yun doon sa pagtatanong sa previous hearing Kaya ko nga alam. Di ba? Opo. Pero pinirmahan nyo pa rin Opo. pagkasabi po ninyo dahil inutusan kayo ni Mayor na pirmahan. Opo. Pati yung cheque. Pinirmahan na po ni Treasurer. Yes. Yun nga. Opo. Noong araw na yun. Ano po yung araw na yun? February 13. Kundi po February 14, 13 po 13. siguro. 13 or 14. O February 13. 13. Opo. Di ba? Nung nagkita-kita kayo doon sa restaurant. Opo. Ngayon, wala pa yung deed of sale, nagbayad na po kayo. Pakisagot lang po yung tanong ko. Wala pa yung deed of sale, nagbayad na po kayo. Pagka alam ko Hindi po, nga, sagutin nyo muna ako bago kayo dumipensa. opo. Opo, binayaran na ninyo. Ito ba ay naaayon sa kaalaman ninyo o dapat ninyong gawin? Hindi po. Hindi. Pero ginawa nyo pa rin. Bakit po? Dahil po pinababayad na po yung lupa. Nino? Si Mayor JP. So, Doon po sa land po. Lahat ng utos na mali galing kay Mayor. Tama ba yung mga iniutos sa inyo? Opo. Hindi po. Hindi. Pero ginawa nyo pa rin dahil utos ni Mayor. Opo. Ganun po yun. Gusto ko lang linawin yun kasi kahit na mali, sinusunod nyo pa rin pala. Imbis na hindi nyo gawin.
let's go to Chairman, before you proceed with the other topic, yeah. ano lang, Chairman, short interjection lang. So, si Mayor, sabi nyo kanina, si Mayor nag-instruct sa inyo to fast track the transaction, then go to the restaurants, no? Kayong tatlo ba? Tatlo mismo kayo nandun sa restaurant. Okay. Now, paano yung communication kay Mayor sa inyo with that order? Si Mayor mismong tumawag, pinatawag kayo sa opisina, paano po? Pinapunta po kami doon. Pinapunta kayo saan? Sa restaurant po. Hindi. Paano nga? Tinawagan kayo? Who called you? Si Mayor ba mismo tumawag? O sino? Ako po tinawagan na lang po ng kasama ko. O sino yung tinawagan ni Mayor? O somebody else from the Mayor's office? Your Honor, tinawagan po kami through phone. Sino po ang tumawag sa inyo? Mayor Jun Punsalan po. Si Mayor mismo. Tapos, ikaw lang tinawagan, then ang instruction is for the treasurer and the accountant to be present. Yes po. So, ikaw talagang tinawagan diretso. Yes po. Okay. So, si Mayor si Mayor mismong tumawag. Yes po, Your Honor. Okay, thank you. That's all, Chairman. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. May I move to another issue? Mr. Chair, sandali po. Hindi po kasi nasasagot yung iniwan kong tanong, nakalimutan ko kanina, in connection with the line of questioning of Congressman Ako. Ang tanong ko po sa inyo, notwithstanding the valid reasons you cited in your letter of February 13, 2020, namely, sabi po ninyo, please note that we have not given time to review the documents such as the authenticity of the land titles and the extrajudicial partition of real estate. Yun lang po yung binigay sa inyo, hindi po draft eh. Wala kayo sinasabing draft dito. Ang binigay lang sa inyo, extrajudicial partition of real estate. Walang draft. At sabi pa nga ninyo, we were not able to exercise due diligence required. Thus, we are uncertain on the legality and regularity of this transaction. Valid naman itong reservation ninyo eh. We also raise question on the necessity or economy of this transaction. Valid lahat ito. And sabi ko sa inyo, despite all the valid objections justifying the reservation communicated to the office of the mayor, kayong tatlo, dahil tinawagan kayo ni mayor, magkita-kita tayo sa restaurant, sabi niya. Pero bago kayo magkita-kita, gawa na nga yung disbursement voucher, obligation voucher, and blah, blah, blah. Pati cheque, dala nyo na. Tama. Bakit po kinalimutan ninyo yung inyong objections, which is based on Section 106 of Presidential Decree 146? Why? Actually, Your Honor, sinasabi po namin yon na kulang talaga yung documents. So, Kumuha voucher eh. Opo, under Section 6 po kasi yung sabi under the direction of the superior kapag inutusan they will not be relieved from liability unless they signify their reservation in writing. So nagkunwari lang kayong ng writing, pero actually babaliin nyo rin yun. Hindi nyo ipipilit yun, hindi ba? So binigyan nyo lang ng cover. Kasi ang sulat nyo is dated February 13. Opo. Pero kanina sinabi ko sa inyo, yung obligation request, yung disbursement voucher, gawa na February 12 pa. Sa makatwid, bago kayo nag-register ng inyong reservation sa opisina ng mayor, gawa na yung vouchers. The records will speak for themselves. Opo, Your Honor, nung nagpunta po kami sa restaurant. Gawa na ninyo bago pa kayo nagbigay ng reservation. So kunwari lang yon. Kaya po sabi namin prior to signing the voucher po, Your Honor. Oo nga, gawa-gawa na lang ito, parang pabalat bunga na lang. Tingnan mo, yung 35 million was received by Gian Jebilim
on Valentine's Day, February 14, 2020. The record shows. Tama? 35 million. Ito yung pirman, receive payment ni Gian Jebilim. February 14, Valentine's Day. Tama. Bakit pinagdalawa pa ninyo? Kung 45 million ito, 7,200, bakit pinagdalawa nyo pa yung voucher at saka yung cheque? Why? Your Honor, yung 35 million po kasi from supplemental na nasa trust fund. Oh. Ngayon po, yung 10 million, nanggaling po siya sa general fund. Magkaiba pong bangko, source of fund. So anong ordinance nun? Yung pong ordinance na supplemental nasa po, ordinance number 20-007. Tapos po yung general fund, ordinance number 19-0024. Okay. Annual budget po. So, pumunta kayo sa restaurant, despite your objection, pumirma rin kayo, dala-dala nyo na yung cheque, di ba? Yes, Your Honor. And the restaurant is not the place to take or to conduct business insofar as your work is concerned. Tama? Yes, Your Honor. So pumayag kayong pumunta ron sapagkat si Mayor tinawag kayo. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. E kagaya nga nung unang tanong sa iyo, kahit na ba mali, openly, at kayo na nagsabi na mali sapagkat may reservation kayo eh. Ang katunayan na mali ang pinagagawa sa inyo ay dahil may reservation kayo. Pero pumirma pa rin kayo, pumirma pa rin kayo sa voucher at pumunta pa rin kayo sa restaurant. Ano nangyari sa restaurant, Madam Auditor? Ano sabi ni Mayor? Kahit may reservation or sinasabi namin na kulang yung documents, pinapa-proceed pa rin. Sabi ni Mayor, Pinapa-proceed pa rin. hindi po. meron kaming reservation sa inyo, pinakita namin. Yung araw na yun, nung ma-receive niya yung reservation, pinatawag kayo sa restaurant. Anong pinag-usapan nyo? Sabi namin kulang pa po yung mga documents. Hindi pa namin talaga nakikita kung ano yung lahat ng mga documents na kailangan So, under bakit kayo pumirma? pinapa-proceed na po, pinapabayad na po. Bakit kayo pumirma? Dahil pinapabayad na po. Dahil ano? Pinapa-proceed na po yung payment, pinapabayad na Eh, po. paano na yung inyong pag-aalinlangan? Paano na yung reservation ninyo? Hindi nyo ba ipipilit ito? Apo, that is why Mananakot po kami, Mayor. we attach that as proof na may reserve. Kaya po inattach namin yon para proof na Para kunwari wala kayong kasalanan. May kasalanan din kayo dito. Ito yung sinasabi namin, nagawa-gawa nyo lang ito. Pinalilitaw ninyo na para kayo makalibre kayong tatlo. Akala mo mitigating? Hindi mitigating to. Lalong na-aggravate ang problema. Dapat hindi na kayo gumawa nito eh. Ito yung puro kunwari yan dito. Ito, nandito ang representative ng ombudsman. Malinaw ito na nangyayari sa San Simon. Pagkatapos sasabihin natin, serbisyong tutu para kayong palen. Naniniwala ba kayong tatlo dun sa slogan na yon? Alin na mas papaniwalaan? Serbisyong tutu o serbisyong etutu? Please. Oh, makibat kayo. Serbisyong tutu o serbisyong etutu? Chairman, Congressman Marcoleta, for a while, the budget officer daw is in pain, is requesting to be excused. Dahil, she's pregnant. Okay. Ma'am, you're excused. Your Honor, can I tell the story of my experience from local chief executive? Dati po kasi, yung dating mayor, I also reserve my reservation. Dinimanda niya po ako sa civil service. Nag-one-on-one po kami. Your Honor. Pero nanalo ka sa civil service, di ba?
Yes po, Your Honor. Oh, nanalo ka sapagkat tama ka naman eh. Wala kang po problemahin kapag kang ginagawa mo tama. Kahit saan sila dumaan, palagi kang mananalo. Sapagkat tama ang ginagawa mo. Pero dito, hindi na tama yung ginawa mo. Hindi ka dapat pumirma. Sino yung pangalan? Ms. Alvaro, you're now excused. In the next hearing, you can elaborate your explanation with regards to the predicament of your decision during the time. Anyway, hindi pa naman to last hearing. May next schedule hearing pa. So you're now excused, Ms. Alvaro.